Mga kababayan, kung titignan po natin sa darating ng July 28, 2025, ayon pong ika-apat na SONA ng ating presidente. Alam nyo, maaaring sa araw na ito, i-announce ni PBBM ang kanyang desisyon tungkol dito sa BSKE. Kapag nangyari po yun, meron ng magaganap at hindi magaganap. Yan po ating pag-uusapan. Welcome back po mga ka-hunters. Tuloy po natin. Alam nyo, kung halimbawa nga nasa July 28 i-announce ng Pangulo yung kanyang desisyon tungkol nga dito sa BSKD, Barangay Sangguniang Kabataan, elections. Kung magkaganon man, halimbawa lang, tumating na yung araw na yon at wala pong ginawang aksyon ang Pangulo simula nung naipatupad sa Kongreso at Senado yung proposed bill at ratified bill na nga. Sinupuan lang niya, abay, ang resulta nga, lapse in tulo na ito dahil lumipas na po ang 30 araw or 30 days. Kung ito man ay halimbawa 30 days, 30 calendar days or 30 working days, depende kasi July 28. Lalampas na ito, sabihin na natin na ito ay 30 working days, no? Sabihin natin July 25, magiging 30 days ito, ang SONA po ay July 28. Nag-exceed na po, di ba? So, lapse in tulo. Kung magkaganon, ito pong ratified bill na ito ay isa na pong ganap na batas. Halimbawa, ito July 28 na ngayon, il-announce ng presidente. Ito na po ang mangyayari sa BSK natin. Hindi ko na po ito napirmahan, pero ito na po ay maging ganap na batas. Ibinagalang po ang desisyon ng ating mga mambabatas, Kongreso at Senado. Ibig sabihin, matutuloy na po tayo sa November 2, 2026. Siyempre, merong aalma. Sabihin, paano na yung AC ruling, yung ruling ng Korte Suprema na dapat ay December 1, 2025, yun yung existing law. Opo, ando na nga po tayo. Kaya lang, nagpasa na nga po ng bagong batas. Sabi nga ng mga senador, para makansila ang isang existing law, kailangan natin magpasa ng isang batas na naaayon sa konstitusyon at ito na nga yung kanilang sinulong na yung SB number 2816 na maaari nga pong maging Republic Act sa darating na mga araw. At yan po ating pinag-uusapan yan. Halimbawa nga dumating na yung July 28 SONA ni Pangulo at wala siyang ginawa. Yun nga, sabi ko nga, lapse in tulo at ganap na nga pong itong batas. Ngayon po, yung titignan natin, yung stand dito ng COMELEC, yung kanilang desisyon na pag-urong sa voters registration na dapat ay July, ginawa nga nilang October. Kaya nila ito ginawa kasi nakaready sila sa dalawang sitwasyon. Kaya nila inurong yan. Ginawa nilang October to July 2026. Kasi kung sakali matuloy ang December 1, October, so nandun pa rin, pasok pa rin sa bago mag-December ito pa rin, yung October. So, na yung mga makapagparehistro pa rin. Kaya naman nila ginawang July to 2026 ay kung matuloy na sa November 2, 2026. So, kumbaga saklaw ng yung kanilang voters registration sa 25, saklaw din sa November 2, 2026. So, pinaka-wise move yun ng pagdedesisyon na itong mga opisyalis ng COMELEC. Okay, CD. Ayan na, naging ganap pa nga batas. Ano pang gagawin dito ng Supreme Court? At nandiyan din si Atty. Makalintaan. Kasi nga, sabi nga, pag yan ay napospon itong 2025 December 1, pupunta si Atty. Makalintaan sa
Korte Suprema. Okay, sabihin natin nagpunta po siya. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, oo ba na ito ay magiging unconstitutional? Depende po kasi nga sabi nila, sabi ng mga senador, ah, hindi na namin pinuspon to. No, bukod doon, sinayos namin, ginawa nga lang namin fixed term eh. Ito na nga yung pinakasolusyon eh. Inayos namin yung termino ng mga barangay officials, no? Ginawa na namin 4 years yan, no? 3 term. Ito na yung kumbaga, forever na magaganap ng mga BSKE at sa mga susunod na in the future. Kaya huwag nyo lang ituring na ito ay unconstitutional sapagkat ay binago na namin. Hindi lang namin basta pinospon. So, ayun, maaaring oo na payagan. No? Kumbaga, okay na to sa Supreme Court kasi gano'n na nga. Hindi na pinospon, meron na pala silang binago. So, maaaring yung petisyon o magpipetisyon si Atty. Macalintal ay mababaliwala na. Paano naman kung yung petisyon ni Atty. Macalintal ay i-declare na ulit itong 2026 November 2 ay unconstitutional? Magkaganon man, kung halimbawa i-declare ng Korte Suprema, depende pa rin yun. Kasi nga, yung nakaraan na 2023 ay dineclare nga ng AC na unconstitutional, pero natuloy pa rin yung BSKE 2023. Kumbaga, naging papel lang eh. O unconstitutional yan, papel o. Pirmado ng hepe doon sa Supreme Court, pero natuloy pa rin naman. So parang ang mangyayari niyan kung magkakaganon man. Okay, unconstitutional 2026. Mukhang matutuloy pa rin ang November 2 eh. Kasi nga andun na eh. Naging ganap na ng batas kasi naging lapse in tulo eh. So mga kababayan, yun ay aking lamang forecast at titignan ko na pwedeng mangyari. Hindi ko po ulit sinasabi na yun na kung magsalita na. Tapos, kaya nga po tayo may open na comment section dyan para ibigay din ng inyong mga forecast. Sa tingin nyo ba, magkakaganon? Kung titingnan naman natin, kung ibito. Alam nyo po kasi kung ibibito ni PBBM ay dapat bago pa lang matapos ang 30 days o bago maubos yung 30 days, 30 working days na yan, o sabihin natin July 25, nag-30 days siya, dapat bago mangyari yun, ay dapat binito niya na. Kumbaga, disapprove na. Hindi niya po pwedeng hintayin na mag-lapse into law. Kasi lapse into law na nga, lumampas na, ganap na nga po batas yun. Saka pa siya pang magbibito. Yung decision pong ganun, ayun po, ay magiging unconstitutional din. No, lalabas ka na dun sa batas. Kaya dapat bago pa mag-30 days yan, naibito na or napirmahan na. Ganun pa man, kung hindi pa naman niya pinirmahan at ang nag-lapse na nga into law at i-announce niya sa July 28, 2025, ayun na po, yung ratified bill na yun ay isa na nga Republic Act. Okay, mga kababayan. Nakabukas po ang comment section ulit. Maraming salamat sa inyong panonood ulit ngayon. Opinion. Bigay po kayo kung ano sa tingin nyo itong sinasabi ko ngayon. Ayan, subscribe kayo para maging updated sa mga bago natin i-upload na mga videos. Maraming salamat. God bless us all.